Mapagpalang araw, Sir Seth. Ito po ay collective story ng mga karanasan po ng kakaiba sa bahay namin. May kung anong multo sa bahay namin at hindi lang po kami ang nakakaramdam. Dahil ultimong ang mga bumibisita sa amin nun, pinapakitaan o nagpaparamdam sa kanila. Sa bahay namin, Sir Seth, ay merong multo nun. Hindi engkanto kahit na ano. Multo ito. Sigurado kami doon. Madami sila pero nagsimula ito sa ate ko. May third eye po kasi siya. Nagsimula ito dahil sa may sunod-sunod na balitang pagnanakaw sa area namin. Kaya ang ginawa ni Papa, kinandado niyang pintuan sa second floor. At doon natutulog ang ate ko sa second floor na yon. Nang mag-isa. Habang kami naman ng papa ko at ng kuya ko, doon kami sa third floor natutulog. Ilang linggo pa lamang ganon, ay nakakaranas na umano si ate ng sleep paralysis. Sa una, isang beses sa isang linggo hanggang sa dumalas ito. Hanggang sa araw-araw niya na po itong nararanasan. Ayon sa kanya, tuwing nagsisleep paralysis siya, lagi niyang nakikita ang matandang babaeng nakaitim na nakatingin lamang sa kanya. Ilang linggo lang, hinayaan lamang ni ate ang ganon. Pero may isang bagay ang nagpakilabot sa kanya. Nakasanayan na ng ate ko ang maligo bago matulog. Isang gabi pagkatapos niya maligo, dumiretso na siya sa kwarto niya. Pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa harapan niya ang matandang babaeng lagi niyang nakikita niyon. Agad niya umanong sinarado ang pinto sa takot. Takot na takot siya ng gabing yon. Hindi niya na rin nakwento kung anong ginawa niya pagkatapos mangyari yon. Doon na siya nagsabi sa akin na tabihan ko daw po siya matulog dahil sa hindi niya na kaya mag-isa. Hindi niya sinabi kay Papa. Sa akin niya lang sinabi ang dahilan. Tinanong ko siya kung ayun lamang ba ang mga karanasan niya. Pero ang sabi niya ay meron pa umano. Hindi niya lang pinapansin kasi sanay naman na daw siya. Kung minsan daw ay napapansin niya na parang laging may taong nakatingin sa kanya. Nakatayo lamang daw ito at pinagmamasdan siya. Minsan naman ay may kung sino naman ang sumisitsit sa kanya noon. Minsan pa, habang naliligo siya, ay may naririnig na lang siyang yapak ng tao na naglalakad sa labas ng banyo. May isang araw noon na pumunta ang boyfriend ng ate ko sa bahay. Nakaupo ang ate ko sa may kama noon. At ang boyfriend niya naman ay nakatayo at nakatalikod sa pintuan. Nag-uusap lang sila nang biglang magtanong ang nobyo niya kung meron bang tao sa labas. Tinanong ni ate kung bakit. Ang sagot ng nobyo niya ay, para kasing may nanonood sa atin eh. Sinabi ni ate yung tungkol sa bagay na parang laging may nanonood sa kanya. Isang araw, natulog ang ate ko at ang boyfriend niya sa bahay. Paggabi nun, medyo madilim na rin. Nakaupo lamang si kuya sa may sala sa first floor at nanonood ng TV nang biglang bumaba ang nobyo ni ate nun. Nakayuko lang daw po ito, sabi ni kuya, na dahan-dahang bumababa. Hinayaan lamang ito ng kuya dahil baka daw bagong gising lang. Lumabas daw yon. Maya-maya ay bumaba na rin si ate at tinanong ng kuya kung umuwi na bang nobyo niya. Kasi nga, lumabas na ito. Nagulat ang ate ko kasi natutulog pa nga noon ang boyfriend niya sa kwarto. Dalawa silang takang-taka kung sino yung lalaking nakita ni kuya. Sa tingin po namin, yun yung taong laging nagmamasid kay ate. Hindi ito natatapos doon. Dahil ilang linggo lang matapos ang kaganapang yon,
ay bumisita naman ang kaibigan ng ate ko sa bahay. Tandang-tanda ko pa, nasa labas kami ng kuya ko at naglalaro. 14 na taong gulang pa lamang ako noon. Si kuya, nasa 16. Si ate, 18. Tinanong pa kami ng kaibigan ni ate kung nasaan si ate. Sabi namin nasa bahay lang at umakyat na lang siya. Umalis naman siya at pumasok na sa bahay noon. Kinagabihan, umalis yung kaibigan ni ate at sabi sa amin ni ate, takot na takot tumano yung kaibigan niya kasi pagpasok niya daw sa bahay, nakita niya yung ate ko na nakatayo sa may hagdan. Umakyat daw ito at agad na sinundan ng kaibigan niya. Nakita niya umano na pumasok si ate sa banyo, kaya kinatok-katok niya ito pero walang sumasagot nun. Pinasok niya si ate sa banyo. Sabay naman kasi umano silang maligo minsan. Nagulat umano ito nang makitang walang tao sa banyo. Hinanap niya daw si ate sa kwarto. At doon ay nakita niyang natutulog ito. Dali-dali umano siyang ginising ng kaibigan niya. Sinabi yun sa kanya. Takot na takot yung kaibigan niya pero kalmado lang si ate gawa ng sanay naman na siya sa mga ganong bagay. Hayaan na lamang daw ito dahil hindi naman nananakit nun. Naging normal na po sa amin ang makarinig ng yapak ng taong naglalakad sa second floor. Totoo pong natakot ako sa sarili naming bahay. Hindi ako umaakit sa taas namin na mag-isa dahil sa sobrang takot ko nun. Hindi pa rin natitigil ang mga panaginip ni ate tungkol sa matandang babaeng nakaitim. At lagi pa rin po siyang nakakarinig ng pagsitsit. Isang araw, mga 7:00 ng gabing yun. Naghapunan na kami nang umakyat ako para kunin yung baryang nakalimutan ko sa kwarto ni ate. Bata pa ako nun kaya mahalaga sa akin yung barya. Nakuha ko yun sa kama ni ate pero nung akmang lalabas na ako, nalaglag ko ang isang buong 5 piso. Nagpagulong-gulong ito at napunta sa ilalim ng kama. Kaya agad kong tiningnan kung nasaan yung barya. Imbis na barya makita ko, nakakita ko ng ulo ng bata na agad nagtago nun. Hindi siya anino. Kita ko ang hugis ng ulo nito pero napakaitim nun. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Ang iniisip ko pa ng mga oras na yun ay isa lang yung insekto at guni-guni ko lang lahat. Pero alam ko sa sarili ko na ang nakita ko sa ilalim ng kama ay ulo ng bata na agad nagtago. Nagmadali akong kunin ng barya. Sa sobrang taranta pa nga ay hindi ko maabot ito dahil medyo napakalayo. Opo Sir Seth, sinubukan ko pa rin kunin yon. Hindi ko din alam kung bakit ko ginawa yon. Hindi ko makuha yung barya sa sobrang layo kaya ginamit ko yung paa ko pagkuha. Hindi ko na naisip na baka may humila sa akin dahil ang iniisip ko lamang noon, insekto lang yon. Insekto lang yon. Nakuha ko naman ito at agad tumayo at lumabas ng kwarto. Mabilis akong naglakad. Pero habang papalapit sa may hagdan, mas bumibilis ang hakbang ko nang biglang may narinig akong psst, psst. Doon na ako napasigaw. Napatakbo pababa. Sumigaw po talaga ako ng tulong habang tumatakbo nun. Sinabi ko sa kanila na may sumitsit sa akin pero hindi ko sinabi yung nakita kong ulo sa ilalim ng kama. Tumawa lang si Papa. Tapos si ate naman ang sabi niya, "First time mo?" Napatahimik lang ako at takot na takot pa rin. Ayon naman kay ate, lagi umanong may sumisitsit doon. At kung hindi siya nagkakamali, yun yung bata.
Yun ang una kong karanasan sa pagsitsit kaya ganun na lamang ang takot ko. Sa tuwing naliligo si ate ay naiiwan ako mag-isa sa kwarto. Ang ginagawa ko ay nagtataklob ako ng kumot at paulit-ulit akong nagdadasal hanggang sa matapos siyang maligo. Saka na ako matutulog kapag katabi ko na siya sa kama. Patuloy pa rin po sa mga pagpaparamdam ang mga ito. May isang gabi pa na sleep paralysis na naman ang ate ko habang katabi niya ako sa kama. Tulog na po ako noon. At ang sabi ni ate, mahigpit niya daw pong hinahawakan ng braso ko na nagbabaka sakaling magising daw ako. Pero hindi ako magising-gising. Nakita niya umano ulit yung matandang babae na nakabelong itim na nakatingin lamang sa kanya. Pagkatapos noon ay tinakluban niya ang buong katawan namin ng kumot at hindi na raw po siya natulog ng gabing yon. Buwan nang lumipas, nasanay na talaga kaming magkakamatid sa mga paramdam. Sit-sit, yapak ng paa, pagpapakita. May pinsan na may nakikitang tao ang kuya ko na nakahiga sa kama. Minsan rin, habang nakapikit at nakahiga sa kama ay mararamdaman mo na lamang ang mabigat na higaan na tila ba may umuupo o may tumatabi sa'yo. Kahit wala naman. May isang beses din pong habang nanonood ako ng TV ay nakita ko na naman ang ulo ng bata sa pintuan. Nakatingin lamang ito. Agad itong magtatago kapag titingin ka sa kanya. Binuksan ko lamang ang ilaw noon at lumabas na ako ng kwarto at bumaba. Nasanay na rin naman ako sa mga ganung bagay. Ang hindi ko talaga makakalimutan, Sir Seth. May isang gabi pong nakatulog ako sa sala. Ginising ako ng papa ko para matulog na sa kwarto. Nauna na akong umakyat habang si papa, sinasarado pa ang gate at ang pintuan namin. Nakapatay na lahat ng ilaw pero may liwanag pa rin dahil sa buwan. Pag-akyat sa hagdan, meron kaming malaking salamin sa dingding pero hindi naman ito nakatapat. Pero ang salamin lamang ang una mo makikita pag-akyat mo sa itaas. Habang umaakyat ay binabagalan ko lamang ang pagkakbang dahil hinihintay ko rin ang papa ko sa pagsarado niya. Hinga lang. Hindi niya na ako nabutan pa. Nakaapak na ako sa huling baiktang nagagdan. Laking gulat ko talaga at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang matandang babae na nakabuelo sa mismong harapan ng salamin. Kitang-kita ko kung paano niya ako tingnan pero nasa loob siya, Sir Seth. Refleksyon lang na nasa salamin. Maitim ang mga mata nito. Titig na titig sa akin. Nagising po talagang diwa ko noon at agad na napakuskos sa mga mata ko. Nawala naman siya pagkatapos noon. Bumaba ulit ako para puntahan si Papa at doon ay sabay na kaming umakyat. Isang linggo ang lumipas ay nagkasakit ako. Sobrang init ko at nag-aapoy na sa lagnat. Kain, inom ng gamot. Tulog na lamang ang ginagawa ko noon. Normal na sakit lamang ito para sa akin kasi sakitin naman talaga ako nung bata pa. Madaling araw na po ng umaga, nagising akong nakatayo. Nakaupo si ate sa gilid ko at si papa naman ay nakatayo sa harapan ko noon. Sira yung pinto sa second floor papuntang third floor. Sirang-sira talaga at nakatanggal na sa paderang pintuan. Ayon sa kanila, nagsisisigaw umano ako habang sinisira at niyuyugyug ang pintuan noon. Paulit-ulit akong tinatanong ni Papa kung bakit. Wala akong maisagot dahil wala akong maalala masyado. Ang naalala ko lang ay parang nakatayo ako sa harap ng hagdan ng sobrang tagal. Takang-taka ako ng mga panahon na yon. Bakit ako nasa hagdan pero hindi ko magawang makontrol ang sarili ko?
Ramdam ko ang takot noon kaya gusto kong buksan ang mga ilaw. Naalala ko din na binuksan ko ang mga ilaw. Lahat ng yon. Naalala kong pilit ko ding binubuksan ang mga kandado ng gate namin pero hindi ko alam kung bakit. Parang may ibang kumukontrol sa katawan ko ng mga oras na yon. Gusto kong humingi ng tulong nun pero wala akong magawa. Ang pinaka nakakatakot ay may naalala akong nakatayo lamang ako at pinapanood lang si ate matulog. Ang pakiramdam ko noon, magigising ka ng ilang segundo at nasa ibang lugar ka na, nang walang kaalam-alam at walang kontrol sa sarili. Tila ba ang mga mata mo lang ang gumagana sa mga oras na yon? Ang sabi naman ni ate, hinila ko daw siya para gisingin. Humihingi umano ako ng tulong nun. Doon ko na sinirang pintuan. Sa tingin nila ay may sapi umano ako ng mga oras na dahil sobrang lakas ko daw para sa isang batang payatin na masira ang pintuan ng ganon. Partida, may sakit pa. Sa tingin ko din ay may kung sino o ano ang sumapi sa akin ng mga oras na yon. Dahil ang paghingi ng tulong at takot ang pinaka nararamdaman ko pagkagising ko. Kinabukasan ng gabi ay napanaginipan daw ni ate ang lalaki na nakaputi lang. Hindi niya daw makita mukha nito dahil malabo daw pero kaharap niya lang ito. Sinabihan nito ni ate na hindi siya natatakot dito, na ipapabless umano ang bahay. Sumagot umano ang lalaki nun. "Wag, gusto pa namin dito." Doon namin nalaman na marami talaga sila sa bahay at sigurado kami dahil lahat po kami, dinescribe namin isa-isa yung mga nakikita namin. Lahat kami ay parehas lang ng description ng sinasabi. May batang laging sumisitsit at gusto lang makipaglaro. May lalaki na palakad-lakad lamang sa second floor at yung matanda na nasa lumang salamin. Ilang taon ang lumipas, bumukod na si ate ng bahay. May iilan pa ring pagpaparamdam pero sanay na kami. Kinakausap na nga lang namin. Yung matandang babae, yung bata at yung lalaki ay wala na dito dahil sa pagbukod ni ate. Alam kong dahil sa third eye ni ate kaya nagpaparamdam ang mga yon. At dahil din sa nagbukod na siya, para bang sumunod sa kanya ang mga ito. Opo, Sir Seth. Si ate ang nagdadala ng kung anong multo o nilalang sa bahay namin. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ito ay patungkol sa sarili kong karanasan nung pinagbubuntis ko ang aking anak. Bali nito lang 2023 ko pa ito naranasan sa mga nilalang na hindi natin masasabing tao. Nakatira kami sa Bicol. Hindi ko na lamang sasabihin kung saang parte. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joe. Totoo kong palayaw. Bali noong magdadalawang buwan pa lamang ang tiyan ko, ay doon ko na unti-unting nararanasan ang mga kababalagan. May sarili kaming bahay. At sa bandang ibaba ay naroroon yung bahay ng binan ko. Sa bukid kami nakatira. Bali 3 lamang ang bahay, isa na isa amin. Yung isa ay sa binan ko at sa isa naming kapitbahay. Malayo kami sa baryo. Mga 20 minuto ang lalakarin bago makarating doon. Nagsimula ang aking karanasan noong wala pa ang pamilya ng asawa ko. Bali, Sir Seth, inimbitahan sila ng tiyahin ng binan ko sa kabilang isla dahil magfifiesta sa kanila noon. Nung kinagabihan, bali nagkikwentuhan muna kami ng asawa ko nang makaramdam na siya ng antok. Nahiga na kami noon. Mga 5 minuto mula nang mahiga kami ay bigla akong nakarinig ng parang hingal ng isang matanda. Kinilabutan ako bigla gawa ng
hindi naman ganun ang hingal ng aso. Palakas ng palakas yon. Partida. Brownout nun. Bigla kong ginising ang mister ko at sinabi ko sa kanya ang mga narinig ko. Ang sabi ay wala daw siyang narinig. Nagtaka na ako din, Sir Seth, kasi kung normal lamang na hingal yon, di sana naririnig din ng asawa ko, di ba? Inutusan ko siyang magsunog ng goma. Makalipas ang ilang araw ay bumisita kami ng asawa ko sa lolo niya sa baryo. At doon ay bigla kong naikwento sa kanya ang karanasan ko noong mga nakaraang gabi. Doon ako kinilabutan sa mga sinabi niya na meron din siyang naririnig na ganon. Ang tawag umano doon ay pananghusan. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang tawag nila, pero isa umano itong engkanto na naglalakbay mula sa dulo ng palayan ng tito ng mister ko, papunta sa maliit na balon sa may parting ibaba ng bahay ng biyenan ko. Doon kasi sila kumukuha ng tubig. Sinabihan din ako ng biyenan ko na magsaboy ako ng asin noon tuwing mag-alas 6 ng gabi. Yun daw kasi ang oras ng paglabasan ng mga elemento. Nung 4 na buwan na ang tiyan ko ay kinailangan na ng asawa ko na lumuwas na Manila para magtrabaho. Bali kasama niya ang kanyang kapatid na lalaki at sumama din ang biyenan ko kasi may aasikasuhin no raw. Kaya ako at ang bunso nilang babae ang natira. Doon muna ako tumira sa bahay ng biyenan ko para may kasama ako. Doon na rin tumira pang samantalang kanilang lolo na tawagin na lamang natin sa pangalang David. Ilang gabi mula nang umalis sila, palagi na lang may bumibisita sa amin. Nakakarinig ako ng tik-tik ng wakwak o yung uwak kapag gabi. Bali yung nag-iisa din pala naming kapitbahay ay buntis din pala ang anak noon, kaya parang dalawa kaming inaaswang. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil sobrang maalinsangan. Yung pakiramdam na nanlalagkit ka na sa sobrang init. Kahit nakatapat ka na sa electric fan. Kahit yung kapatid ng mister ko na tawagin natin sa pangalang Tina, hindi rin makatulog noon. Mga 10:00 ng gabi, nakarinig kami ng tik-tik o kikik. Sa sobrang hina ng tunog ay parang ang layo-layo niya sa amin. Bigla kaming nagkatinginan ni Tina. Sabay sabi sa akin na, "Ate, narinig mo din ba yon?" Tumango na lamang ako at bigla akong kinilabutan gawa ng may sabi-sabi kasi sa amin na pag malapit yung tunog ay malayo yung aswang. At kapag malayo din yung tunog ay malapit ang aswang nun. Biglang humapdi yung tiyan ko. Kaya kumuha ng bawang si Tina at ibinigay sa akin. Ilang gabi kaming nakakarinig ng ganon hanggang umabot sa punto na parang may kumukutkot o may naglalakad sa bubong. Kapag may mga pangyayaring ganon ay lumalabas si Lolo David pero wala naman siyang makita. Makalipas ang 1 buwan, umuwi na sa Bicol ang biyenan ko kaya naisipan ko munang bumisita sa lugar namin sa kabilang isla. Bali 6 na buwan nang pinagbubuntis ko. Ibig sabihin nun, mabango na sa pang-amoy ng mga aswang. Unang gabi ko sa amin mula nang umuwi ako ay may nakita na pala yung ate ko sa bubong namin na isang pusa. Nakatitig sa akin. Pinapaalis niya umano kaso matagal bago umalis yon. Kinabukasan ay sa kanya sa akin ikinuwento. Bali yung bahay ng mama ko, yung bubong ay gawa sa pawid at medyo may space siya na walang harang at doon ay nakita ng ate ko yung pusa na yon. Makalipas ang ilang gabi ay ginising ako ng isa ko pang ate kasi may kikik raw na umaaligid sa bahay namin. Pabalik-balik. Partida, 3:00 na madaling araw yon. Kinagabihan noon ay pasado 8:00 habang kumakain ako. Bigla akong may naamoy na mabaho. Yung parang dumi ng manok. Kasabay noon ay ang biglang pag-alinsangan ng paligid. Biniro nga ako ng kapatid kong lalaki na napakabaho ko umano. Amoy matanda. Pinagtawanan lang namin siya.
Mga pasado 12:00 na ng gabi ay nagising ako sa sobrang alinsangan. Umaabot pa sa punto na tinataas ko ng damit ko, na siya namang dahilan kaya napagalitan ako ng ate ko at biglang nagsabi na ibaba ko umano yon. Kanina pa umano siya nagmamasid na parang may naglalakad sa bubong namin. Nakakaamoy din siya ng mabaho. Bigla rin nagsalita yung bunso namin na hindi rin pala makatulog dahil pag nagising raw siya nung tudura sana siya sa bintana, nakaamoy din siya ng mabaho. Parang bulok din na parang dumi ng manok. Kinabahan ako. Naisip ko na baka inaaswang na ako. Pinagsabihan ko ang ate ko na hingin ko yung buntot pagi doon sa kuya ko kaya nung umuwi ako ay daladala ko yung buntot pagi na yon. Mula nang dinala ko yon, wala nang gumagambalang aswang sa akin. Akala ko, doon na magtatapos sa mga karanasan ko. Hindi pa pala. December 25, 2023. Nagsimula ako mag-labor. Nasa baryo na kami noon kasi malapit na nga akong manganak. May pinatawag silang komadrona para paanakin ako pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ayaw lumabas ng baby ko. Partida, 5 taon na nagtulong-tulong para diinan ang tiyan ko pero ayaw talaga. Hirap na ako at sobrang masakit ng tiyan ko noon. Mga pasado 5:00 ng hapon, pinagpasya na ng asawa at binan ko na dalhin na ako sa ospital dahil hinang-hina na ako at awang-awa na sila sa kalagayan ko. May isang taga-baryo ang nagboluntaryo na ihatid kami noon gamit ang kanyang kotse gawa ng napakalayo ng ospital sa amin. Nung nasa ospital na ako, ganun pa rin. Ayaw lumabas ni baby. Pabalik-balik na kami sa delivery room pero ayaw pa rin. Sinasabi nila sa akin na nakikita na yung ulo ng baby pero ayaw pa rin lumabas. Dagdag pa doon yung pag-ere ko na putol-putol kasi sobrang lamog na yung katawan ko at hinang-hina na ako noon. Biglang umalis yung binan ko at yung kasama namin na isa. Pagbalik niya, may dala silang plastic bottle na may lamang tubig na iba yung kulay. Yung parang gray siya na parang may mga abo ng sunog na papel. Pinainom sa akin yon. Ayon sa binan ko, pumunta sila saglit sa mga gamot dahil pinatawas niya ako gamit lamang ang pangalan ko. Sa maniwala kayo sa hindi, yung isang kasama ng binan ko ay sinabihan ng mga gamot na ipantay yung 2 hinliliit sa kamay at tingnan. Kinilabutan ako nang sinabi ng binan ko na noong tingnan raw nila yung daliri ng kasama niya, hindi umano pantay yung itaas na bahagi pero yung guhit sa baba ng daliri, pantay na pantay. Sinabi ng manggagamot na nabati raw ako, kaya't sumulat siya ng orasyon sa papel. Sinunog yun at hinalo sa tubig at pinainom sa akin. Pagkainom ko, Sir Seth, gumaan ang pakiramdam ko. Tumuloy-tuloy na yung pananakit ng tiyan ko. December 26, 11:29 ng gabi. Lumabas na ang bata. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga masugid mong tagapakinig. Ako ulit ito si Naning, yung mga nakapagbahagi na ng kwentong kulam patungkol sa mama ko at sa pamangkin ko. Sa pagkakataong ito, pipilitin kong ikwento ng detalyado at pipilitin kong ikwento ng maayos parang magpapape ako sa mga kwento ko nung umpisa para mas maintindihan at maayos ang kwento. Ang unang kwento na binahagi ko ay yung patungkol sa tiyahin kong pinasok ng itim na karunungan. At ang unang sinampulan ay ang manugang niya. Kasunod doon ay si Mama. Pagkatapos ay ang kapitbahay doon namin. Yung mismong kapitbahay din namin ang nagkwento noon kay Mama, gawa ng ninang nila sa kasal si Mama. Hanggang sa namatay yung pinsan ko sa aksidente. Doon nagsimulang parang naging asal bata itong si tita noon.
Yung kwento pala na ibahagi ko dati ay may pamagat na kubo at kulam. So bali ay nga, yun bang parang naging ulyanin na? Hanggang sa namatay si tita. Pagkatapos noon hindi kalaunan, ay may nagsisimula ng mangkulam sa amin. Siguro, ako yung una sanang biktima pero sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam kong prinotektahan niya ako. Yung anak ng kapitbahay namin ay unang nabuntis sa akin noon. Pero nakunan. At sa mga panahong yun ay hindi pa namin alam na meron pala silang tinatago. Hanggang sa nabuntis ulit at halos magkabuanan kami, nauna lang siya ng 1 buwang nanganak kaysa sa akin. Siyempre dahil nga kapitbahay at sabi kang usisahin kung anong pakiramdam ng nanganak. Siyempre, bibisitahin ng bagong panganak noon. Bilang first time, ma'am, excited na na-curious ako sa panganganak noon. Basta ganun. Nung bumisita ako ay nagkataon namang may inilibing na patay. At syempre pag may libing, may kainan na mangyari. At doon ay lubos ako nagpapasalamat dahil sinusunod ko ang mga pamahiin. Sabi kasi ni mama, bawal kumain ng buntis ng pagkain galing sa lamay o pumunta sa lamay kapag buntis nun. Pangalanan na lamang nating Delia ang inaanak nila mama sa kasal at Maria ang anak nito. Subali ay na nga. Umuwi yung kapatid ni Ate Maria na may dalang mga styron ang laman ay pagkain galing sa libing. Pinilit nila ako nung kumain pero tinatanggihan ko. Sabi ko pa, ate, bawal daw kumain. Ang buntis ng pagkain galing sa libing, sabi ni mama. Ang sagot naman ni Ate Delia, okay lang umano. Bakit naman bawal? Pagkain yun. Wala umanong masama doon. Sige na, kumain ka na, huwag ka na mahiya. Pero nagmatigas talaga ako. Hindi ko kinain yung inaalok tapos parang biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Ate Delia. Yun bang parang galit na ewan. Kaya't sabi ko na lang, hindi din kasi ako gutom. Kumain na ako bago pa pumunta dito. Lagi ko rin kasing dala yung bala ng baril na nakabalot sa pulang tela. Hindi ko hinihiwalay sa akin yon hanggang sa mga anak ko. Sa mga nakakaalam kung anong tungkol sa baril na nakabalot sa pulang tela, proteksyon po yon. At yun nga, may naganap na kasalan sa kapitbahay namin. May kainan, may pilahan, sa dami ng tao hanggang sa bayang pila. Bali, bahay namin, bahay nila Ate Delia at sa bahay ng ikakasal. Doon nagsimula ang lahat na una nilang kinulam yung pamangkin ko. Nilagyan nila ng tilapia ang tiyan ng pamangkin ko. Sa nais mapakinggan ng tungkol sa kwentong yon, nasa YouTube din ito ni Sir Seth na may pamagat na multo at kulam. To make the story short, ay na nga, pagkatapos ng pamangkin ko ay ako yung sinunod. Nagpunta rin kami sa pinagpagamutan namin sa pamangkin ko at pagtingin niya sa likod ko ay nagulat siya na parang may marka umano ng sungay ang likod ko. Kung dahil lang umano sa bra ko, di sana hindi hugis sungay yon, kundi bakat ng strap ng bra. Pero sungay daw talaga umano. Nung hinilot-hilot niyang likuran ko, maraming tubig ang lumalabas sa likod ko na para akong naliligo nun. Umaagos ito pababa. Akala ko ay okay na pero maya't maya pa rin ang mga kakaibang naramdaman ko na tila bigla na lang may sumasakit sa katawan ko, partikular na sa likuran ko nun. Nakailang ulit na kaming pabalik-balik sa pinagpagamutan hanggang sa hinilot niya ang buong katawan ko. Nang hilutin na niya yung bandang noo ko ay pinapikit niya ako. At ganun na lang ang takot ko nang habang hinihilot ng matanda ang noo ko ay biglang rumihistro ang tumatawang si Ate Delia sa utak ko. Nasa ilalim siya ng punong mangga. May mangga kasi sa harap ng bahay nila. Sinabi ko yun sa matanda. At ang sabi ay malakas umanong mangkukulam yon. O sa Ilocano,
manggagamot. Hanggang sa dumating na sa punto na umalis na kami ng bahay. Lumipat kami sa lugar ng asawa ko. Nakabilang barangay lang din namin. Isang barangay lang ang dadaanan at barangay na ng asawa ko. Pero wala pa rin nagbago. Ganun pa rin. Parang mas lumala pa nga dahil pati yung asawa ko noon, lagi ding nagkakasakit. Yun bang palipat-lipat kaming magkasakit noon? Hanggang sa lagi na itong absent sa trabaho kasi bawal naman sa trabaho nila ang may ubos sipon. Lalo na't sa fast food siya nagtatrabaho. Kaya di kalaunan, napilitang mag-resign. Sinubukan namin magnegosyo pero wala pong balik. Dumating sa punto na akala ko simpleng katilang pero palala ng palala yun. Lagi akong puyat noon dahil pag sumasapit ng 6:00 ng gabi, doon na nagsisimulang mangate. Hanggang sa halos buong katawan ko, yung paa at kamay ko, ay halos marami ng peklat dahil sa tindi ng pagkakamot ko. Kahit pa sinasabi ng asawa ko na huwag ko na raw pansinin, itulog ko na lang pero wala talaga eh. Mapapakamot at mapapakamot talaga ako. Minsan, umiiyak na ako dahil gustong gusto ko nang matulog pero ayaw akong lubayan na makati-kati sa katawan. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin na may mas magaling na manggagamot sa kabilang barangay. 3 barangay pang dadaanan bago marating yon. Pumunta nga kami. Pinulsuan ako at pinababalik ako sa susunod na araw. At magdalaw mano ako ng buhay na manok nun. Ganun nga ginawa namin. Bumalik kami kinabukasan. Sinugatan niya ang manok sa leeg at piniga para makakuha ng dugo. Sinala niya sa maliit na platito at tinanong niya ang palayaw ko. Saka parang bumubulong sa may dugo ng manok. At makalipas ang ilang segundo, pinakita niya sa akin ang dugo. Tinuro niya sa akin banda yung may hugis tao. Mahaba ang buhok, tumatawa. Ayon sa manggagamot ay pinaglalaroan umano ako. Saka siya kumuha ng flashlight at inilawan ng kamay ko. Nakikita mo yung mga yan? Budu-budu yan. Budu-budu umunado. Sa Tagalog, Sir Seth, yun bang sa kawayan o bolo? Diba parang may mga maliliit na balahibo na makate? Basta, ganun daw umano ang mga nasa kamay at katawan ko kaya nangangati ako noon. May mga isinulat siya sa papel na hanapin at kompletuhin ko umano yung mga halamang yon. Yun ang ipapakulo ko at panligo ko sa gabi bago mag-12. Ginawa ko yon. Ilang buwan ay guminhawa pero dahil wala na ring trabaho ang asawa ko kaya sinasabi nung unang nilapitan naming manggagamot na wag na kaming gagawi kila mama at posibleng kulamin pa rin kami. Pero yun nga, si Papa naman ang sunod na nagkasakit. Ipinunta namin sa manggagamot na pangalawa naming nilapitan. Ang sabi nito, hindi niya umano mapulsuan. Natimbrihan siguro na pupunta kami doon kaya kinontra ito. Pinabalik kami kinabukasan. Pero ayaw na nilang bumalik noon. Ang sabi ay bakit pa daw kailangang magpagamot ng lihim. Kaya yung bagsak, sa ospital dinala. Ang naging kalabasan naman ng laboratorio, prostate cancer daw pero yun nga, may mga gabi o madaling araw daw na biglang aatake ang sakit kaya sabi sa amin ay puntahan daw namin yung ninang naming nagpapaanak dati na may alam din sa mga bate. Dahil sa inis ko, sinabi ko kay mama na sabi na nga kasi ng manggagamot ay babalik nun. Tapos ngayon ipapatawag naman si ninang para magpatalado. O sa Tagalog ay magpatawas nun. Bali na nga, tinawag namin si ninang at sabi inggit daw na hindi nakikita. Pero ang bigla kong pinagtataka ay kung bakit aligaga siyang umalis na kami. Samantalang kaklose niya yung kapitbahay namin dahil siya pa nga'y naghilot ng 9 na araw sa pagkapaanak ni Ate Maria at pati sa akin. Nagtataka ako kung bakit nung pagkakataong yon
ay hindi man lang niya tinapunan ng pansin si Ate Maria noon. Dahil nakita ni Ate Maria na nandun kila mama si Ninang, dali-dali itong umalis. Samantalang hindi pwedeng umalis si Ninang sa barangay namin nang hindi dumadaan o sumasaglit kila Ate Maria dati para makipagkwentuhan kay Ate Delia. Doon ay nalaman ko kila mama na matagal rin daw nagkasakit si Ninang doon. Hindi ko alam kung tama bang isipin kung baka kinulam din nila si Ninang. Hindi lang sinasabi. Ganun din sa isa naming kapitbahay na kinausap daw si mama na ipaalbularyo si papa dahil baka daw kinukulam din. Dahil kinulam din daw siya at pareho kaming nangati din umano. Tinanong umano ni mama kung sino ang nangkulam sa kanya pero ang sabi ni Ate Hilda, yung kapitbahay namin na yon, nasa tabi-tabi lamang umano. Mahirap nang magsalita. Hanggang sa mga panahong yon ay muli ko na namang naranasan pati na sa mukha ko yung pangangati na yon. Tapos kapag naghihilamos o pinupunas ko ng palad ko ang mukha ko, makati na mahapdi yon. Imposible naman dahil sa beauty products o Rejuve na sinasabi ni minsan di pa ako gumamit nun, kahit nang dalaga pa ako. Lumapit na rin ako noon sa albularyo na nakikita ko lang sa FB page na libreng gamutan pero napakamahal ng kandilang gagamitin. Hirap kami at hindi namin kayang bilhin ng 1 dosenang napakamahal na kandilang gagamitin sa panggagamot sa akin kaya hanggang ngayon, nasa akin pang kulam. Ayon kasi sa kanya ay magbibigay daw ng pangontra kulam pero hindi ko pwedeng gamitin o hindi niya maibibigay hanggat hindi pa natatanggal ang kulam sa akin dahil hindi rin daw umano tatalab yun. Isip ako ng isip noon, Sir Seth, tungkol sa kapitbahay namin na kumulam sa akin. Bakit siya maiinggit may trabaho naman yung asawa niya? Samantalang yung asawa ko, meron noon pero mas malaki pa rin yung kita ng asawa niya. Dahil walang bawas na SSS Pag-ibig o PhilHealth. Unang-una, kahit pa 4 na taong graduate ako ay may kapansanan na walang tatanggap sa akin na kahit anong ahensya o kumpanya man yan. Kung tutuusin, sobrang lamang nito sa akin. Pero bakit kailangan ako pa o pamilya ko pa ang binibigyan ng sumpa? Minsan iniisip ko na rin pasukin ang mundo ng panggagamot pero alam kong hindi madali. Lalo na't hindi naman ipinagkaloob mismo sa iyo ng Panginoon. Ang tanging hiling ko lang sana, sa daming albularyo na nagbahagi ng karanasan nila, isa sa kanila ang tutulong sa akin. Tutulong na magamot na ako ng tuluyan dahil sa mga pagkakataong ito. Nararanasan ko ulit ang pangangati ng katawan, pati mukha ko.